Hello guys, magandang araw. Nandito tayo sa e-bike ngayon At uulitin natin yung vlog natin nang pumunta tayo ng Santa Cruz. Kasi ngayon, nalagyan natin ng solar panel yung ating e-bike. So kaya nga lang, makikita nyo ay makulimlim. O tingnan nyo, wala nga init eh. Yan, titingnan natin kung kahit pa paano may extend yung distance na kayang mapuntahan kapag ka po merong solar sa ating bubong. Kasi dati nung unang vlog namin, itong Life PO4 na nakalagay natin, yung 22AH 60 volts na Life PO4, dati ay naka 35 kilometers siya. So ito pa rin yung kasama ko sila. Ayan. Ayan, kasama ko sila. At ito pa rin yung e-bike natin. Dito na naman tayo pupunta sa Santa Cruz kasi nga syempre dapat same yung kalsada na dinaanan natin dati at same yung kalsada na dadaanan natin ngayon. Kasi paano natin siya may i-compare kung magkaiba? Kaya nga lang makulimlim po. Merong part na maliwanag pero kung mapapansin nyo wala pong araw Padaan-daan po yung ulap. Hindi siya dire-diretsong mainit yung panahon. Ayan, sinag-sinag naman ng konti. Pero kahit pa paano may charge naman na pumapasok. Merong 3 ampere doon sa ating 150 watts na panel. Ayan, uminit. Pag ganyan, maganda. Pagka daw may solar panel, yung iba kasi sobrang galing sa sales stock eh. Pagka daw meron solar panel is unlimited biyahe na. Naku po, wag kayo maniniwala sa gayo. Scam po yun pagka sinabing gayo. Paano magiging unlimited ang laki-laki ng motor mo tapos yung solar panel liit-liit tapos sasabihin unlimited biyahe? Hindi po. Kaya mong pumunta kahit saan pero kailangan mo magpahinga, kailangan mag-charge, kailangan ma-charge ng solar yung battery mo. Pero kung sasabihin dire-diretsong andar, hindi po yung kaya. Peke po yun, wag po kayo magpapadala sa mga ganon, sa mga may balak palang bumili at tapos ganon yung sabi ng seller na unlimited biyahe. Nako, kabahan na po kayo. Hindi hugay Pwedeng maka-extend siguro ng distance pero hindi mo pwede sabihin unlimited biyahe. So dati nga, sabi ko nga 35 kilometers yun natakbo namin, susubukan natin ngayon. Mamaya update po ako ulit. Nandito na po kami sa Magdalena. So yun guys, dito sa lugar na to, ayan, mapapansin nyo, ayun yung Phoenix, no? Nung nag-vlog tayo dati, napauwi, dito tayo na lobat sa tapat nitong Phoenix na yan. So mamaya titingnan natin kung makakalampas tayo dyan pag pauwi na tayo. Ayun mga kaibigan, kami malapit na nandini na kami. Kung natatanawan niyo yung KFC na yan, diyan po kami pupunta. At dyan din kami nang galing dati nung tinesting namin yung Life PO4 battery na yun. Susubukan natin ngayon kung nag-improve. Nung nalagyan ng solar panel, problema nga laging nakulimlim Hindi natin masubukan ng tuloy-tuloy na init. Hindi siya tuloy-tuloy ang init Kaya syempre, kung yung nagtatanong na iba gaano daw katagal i-charge, nakadepende po yan. Hindi naman pare-parehas ang araw. Minsan ay mainit, minsan ay makulimlim. Doon po, hindi pare-parehas. So yun mga kaibigan, nandito na kami at dito natin dati pinunta itong ating e-bike. Okay, maghahanap tayo ng mainit para kaya habang nakapark tayo ay nagcha-charge. So, dito na lang tayo sa tabi ng mga tricycle. Dito tayo sa pinaka tabing-tabi. Yan, walang katabi. Yan. Nandito na kami mga kaibigan. At ayan, 3 ampere lang yung ating harvest. Tayo ay naka 32. Same pa rin naman ng dating vlog natin, 32 kilometers dito sa dashboard Pero yan po, sa tunay po ay dito, pag dumating kayo dito at naka navigation po yung gamit nyo, hanggang 22 kilometers lang po itong layo na to. Pero pag dito nga sa dashboard ng ating e-bike, 32 po yung nalabas. At meron tayong 65.5 volts. Ngayon, tumigil tayo sa 65.5 volts. Titingnan natin kung pag tumigil tayo ng mga 1 oras o 2 oras doon sa loob ng mall, tingnan natin kung anong magiging voltage niya bago na tayo umalis mamaya. Ayan guys, kami pabalik na sa aming e-bike Ayun yung e-bike namin. Kaso mababago yung ruta namin kasi meron kaming pupuntahang iba. Titingnan natin kung syempre pagka meron kaming ibang pinuntahan tapos nakarating pa tayo doon sa Phoenix, ibig sabihin humaba. Malayo din yung pupuntahan namin So tingnan natin na kami muna
uli dito. Tapos kanina nang tumigil tayo, siya ay 65.5. So ngayon 66.4. Ilang oras tayo sa loob? Parang isang oras lang at konting oras lang eh, saglit lang. Pero medyo uminit naman ngayon compare kanina na nasa biyahe. So ayun guys, kami ay alis na ano. Tinignan ko lang doon sa mapa natin para may update ko pa kayo. Simula rito 6 kilometers yung pupuntahan natin doon sa kabilang mall sa Unitap. 6 kilometers yun simula dito. So matadagdagan tayo ng 6 kilometers. Pag umabot tayo doon sa, kunwari lang, umabot tayo doon sa Phoenix, di magiging 35 plus 6, magiging 41 kilometers no? So titingnan natin kung hanggang saan tayo aabot. Kaya update na lang ako mamaya. Guys, kami nandito na ano, sa Unitap. Unitap. Yan, sana meron tayong ma-parkingan na mainit. Dati ang hinahanap eh, parking na malilom, ngayon parking na mainit. Yun, doon, may mainit doon. Doon tayo. So ayun guys, update lang ano, malapit na kami din sa Phoenix. Andiyan na yung Phoenix, ayan. Ibig sabihin, nakadagdag na tayo ng 6 kilometers. Hindi pa rin lobat. So tingnan natin hanggang saan man tatagal ano. Medyo may araw pa naman na konti. Ayan, ito na yung Phoenix. Ayan. Yan lang kami nakaabot dati. 35 kilometers simula bahay hanggang dyan, balikan. So ngayon, may pinuntahan pa kami 6 kilometers kanina. Nadagdagan pa ng 6. Ano na tayo? Nakaka 41 kilometers na po tayo. So update po ako mamaya hanggang kung hanggang saan aabutin. Tayo ay malapit ng malobat ano, malapit na. Kung mapapansin nyo ay tayo ay 57 volts na. At ganyang volts nung tayo ay unang vlog ay medyo malapit na tayo malobat sa mga ganyang volts. Basta bumawas yan ng 2, malapit na yun. Tapos ngayon paahon pa. Medyo mabigat din naman kami dumaan pa doon sa kainan, kami kumain pa. Pero malaki na po ang inilayo ng natakbo natin ha, kasi yung dating 35 hanggang doon sa Phoenix naging 41 na. Tapos simula doon sa Phoenix hanggang dito ay kukwentahin natin pag namatay. Kukwentahin natin, titingnan natin sa Waze. Kasi simula sa Phoenix hanggang sa aming bahay ay 9 kilometers. Kasi sinukat ko na po yan at yan po yung aming napagtuusan na So dito malolobat na tayo dahil ito na lang ang natitirang barat. Ayan, talagang iniintay na lang nating mamatay. Dahil 55 volts na. Bibigay na po yan. Ayan na, bumigay na nga. Sabi sa inyo tatabi lang natin. So tuusin natin kung nakailang kilometers tayo. So guys, simula dito hanggang sa bahay 4.8 kilometers na lang. So 4.8 minus 9, 4.8 minus 9 kilometers is 4.2. 4.2 kilometers plus 41. So yan na ngayon. Yung dating 35 kilometers na natatakbo ng ating e-bike, nakaka 45 kilometers siya ngayon. So siguro kung nagtagal pa kami doon sa Santa Cruz nung panahon na mainit kanina at bilad siya sa initan, mas madadagdagan pa yan. So nakadagdag tayo ng 10 kilometers. Hindi na masama po yung nakapagdagdag tayo ng 10 kilometers doon sa dati niyang kaya takbuhin. So hanggang dito na lang update natin mga kaibigan. Magpapalit na lang kami ng battery kasi nandito rin naman yung battery natin na lead acid battery. Yun muna yung ginamit nating reserve ngayon. Ayan. Ito yung lead acid, full charge naman po yan. At ang pinang full charge ko po dyan ay solar din. So palitan na lang natin. Ayan. Ayan. Full charge na tayo ulit. So uuwi na kami mga kaibigan So yun ang update lang nakadagdag tayo ng 10 kilometers compare doon sa dating kaya takbuhin nung wala pang siyang solar panel. So nalagyan natin yung solar panel, naging 45 yung dating 35 kilometers natin. So hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana po nagkaroon po kayo ng konting idea kung paano po gumana yung may solar panel sa ating pong mga e-bike. Kaya po huwag maniniwala doon sa nagsasabi na para lang makabentang iba pag daw may solar panel unlimited biyahe. Wala pong katotohanan po yun
So hanggang dito na lang. Please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!